Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Hindi pa nakikilalang lalaki, natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa Nueva Ecija. Dalawang bangkay, natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa isang gasolinahan sa Tiplex. Mahigit 20 bus unit ng North Genesis sinuspinde ng LTFRB kasunod ng nangyaring aksidente sa Marcos Highway. At paggawa ng iba't ibang kakanin, ibinida sa selebrasyon ng Lutong Pamana ng Lingayen. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Bilang ng mga namatay sa aksidente sa Labrador, Pangasinan umakyat na sa 7. May follow-up report, CJ Torida. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa aksidente sa Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Meron na pong pito latest doon sa namatay. And meron po tayong nasa ospital. Binawian ng buhay ang 7 biktima kahapon habang ginagamot sa Lingayen District Hospital. Mag-iikot daw ang mga pulis sa mga ospital kung saan dinala ang mga biktima upang malaman ang kani-kanilang mga sitwasyon. Kahapon nagpunta ang mga kinatawan ng solar plant sa munisipyo at nakipag-usap sa alkalde ng bayan. Sa solar plant nagtatrabaho ang mga biktima. Ayon sa hepe ng Labrador Police, tiniyak ng kinatawan ng solar plant na mabibigyan ng karampatang tulong ang mga kaanak ng mga nasawi at iba pang biktima. Sinabi rin daw ng kinatawan ng solar plant na kung kailangan may managot ay mananagot sa insidente. Sabi naman nila, wala naman tayong magagawa dyan kasi aksidente naman po. And then kami naman, sabi na, we are willing to help those people dahil siyempre hindi naman nila kagustuhan. Nagtungo ang pulisya sa site ngayong araw upang magsagawa ng follow-up investigation. Kasama ng PNP ang mga ahente ng NBI na magsasagawa rin ng sarili nilang investigasyon. NBI naman sir, since may mga Chinese na nandoon, so titignan nila kung mayroon ba sila talagang papel or may lapses din dun sa part nila. So ini-request ni Mayor na pasamahin po sila. Hindi pa makumpirma ng PNP kung ano ang sanhi ng aksidente. Pero sa paunang investigasyon, lumalabas na mechanical error ang dahilan ng pagbulusok ng truck hanggang sa mahulog sa bangin. Dahil nagdadalamhati pa, hindi pa rin daw naglalabas ng pahayag ang sinuman sa mga kaanak ng mga biktima. Pero hinihintay ng PNP ang mga kaanak na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan para sa nararapat na disposisyon. CJ Torida, One North Central Luzon. Natagpo ang walang buhay ang isang lalaki sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa General Tino, Nueva Ecija. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, napansin ng mga residente sa lugar ang sasakyan nitong Martes. Kahapon daw iyon nai-report sa mga otoridad. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki na may mga tattoo sa kanyang katawan. Kumakalap naman ng mga CCTV footage ang mga otoridad sa posibleng dinaanan ng sasakyan. Ang nakita naman natin doon yung isang body na may mga ebidensyang na traces ng mga dugo doon. So immediately tumawag tayo ng mga SOCO to investigate. Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong June 18. Sundan sa report. July 16, 1990, nang yanigin ng malakas na lindol ang Luzon. Tinawag itong killer quake. Gumuho ang malalaking gusali na ikinasawi ng mahigit 1,000 katao. Ito rin ang senaryo na hindi malilimutan ng NOY estudyante pa lang na si Police Lieutenant Gerard Manawis. Bali, nasa bahay ako noong nagkalindol. May dalawang magnanay na nag-iiyakan. Dali-dali akong naglakad papunta sa kanila. Unaware na pag ganun pala na sitwasyon, napakahirap palang maglakad. Para sa kanya, mahalaga ang pakikiisa sa earthquake drill para maging handa sa anumang sakuna. Sa isinagawang second quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill sa Dagupan City, ipinakita ng mga pulis ang kanilang mabilis na pagtugon sa pagtama ng lindol. Organisado rin ang naging pagresponde sa mga rescue at emergency situations. Practice natin na in case na may earthquake, alam na natin yung gagawin po natin.
Kumbaga, we will work as a team. Hindi lang earthquake drill dahil isinama rin ang pagsasagawa ng tsunami drill sa Santiago Island, Bolinao, Pangasinan sa pangunguna ng PDRRMO. Itinuro ang tamang evacuation procedure at emergency contingency plan sa mga residente na nakatira sa coastal area kung sakaling magkaroon ng offshore earthquake. Kasunod din ito ng pagtama ng sunod-sunod na pagyanig sa Bolinao kamakailan. Pinangunahan naman ng Office of the Civil Defense Region 1 ang earthquake drill sa Santa Maria, Ilocos Sur. Iba't ibang senaryo ang isinagawa kung saan ipinakita ang mga posibleng debris na bumagsak dahil sa lindol. May ilan ding natrap, naipit at sugatan sa mga kwarto na agad namang tinulungan ng mga first responder. Ito ay ang involvement ng communities natin sa lugar bilang mga first responders kasi sila mismo yung mauuna talaga na makakaalam kung ano dapat yung mga gagawin tuwing may lindol. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang indigenous group mula sa Taiwan ang naglayag patungo sa Batanes sa Pilipinas. Sakay ng bangka at gamit lang ang sagwan. Sila ang Tao people na umalis sa Orchid Island noong Lunes. Tumawid sila sa Bashi Channel na bahagi ng Pacific Ocean. Salitan ang lahat sa pagsasagwan. Ayon sa chairperson ng Indigenous People Cultural Foundation, binubuhay nila ang isang maritime route na ginamit daang-daang taon na ang nakalipas. Nais din daw nilang buhayin ang cultural connection ng Pilipinas at Taiwan. Malapit din daw ang ugnayan nila sa mga taga Batanes Island. Ang paglalayag nila ay suportado ng kanilang gobyerno. May escort din silang vessels para sa kanilang kaligtasan. Paglalagay ng solar lights sa Embarcadero Bridge, malaking tulong sa mga residente at motorista. Silipin sa report. Malaking tulong sa mga residente at motorista ang paglagay ng bagong solar lights sa Embarcadero Bridge sa Mangaldan, Pangasinan. 24 na solar lights ang ikinabit sa Embarcadero Bridge na ayon sa mga residente, kumakalat ang liwanag nito sa buong tulay pagsapit ng gabi. Maliwanag naman po sa gabi, sir. Yung liwanag niya po, kumakalat dun sa buong tulay. Tas mataas yung ilaw kaya maliwanag siya, sir. Maganda naman, sir, kasi maliwanag yung dinadaanan ng mga motorista natin. Dati madilim ang parte ng tulay tuwing gabi, kaya takaw aksidente umano ito sa mga motorista. Kaya lubos din ang pasasalamat ng mga opisyal ng barangay. Sa aming barangay, yung ilaw na nandyan na naka-install sa tulay, napaka maganda at maraming benepisyo. Alam mo kung bakit? Kasi po, yung mga motorista natin na dumadaan dyan, hindi na sila yung bang nakakapa sa dilim. Talagang maliwanag siya. Ang kagandahan nun, talagang kahit na malayo ka pa lang, nakikita mo na yung mga sasakyan din na papasok at palabas. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patuloy na iniimbestigahan ng Tarlac Police Provincial Office ang dalawang individual na natagpo ang walang buhay sa loob ng isang sasakyan sa T-Plex southbound, bahagi ng Barangay San Francisco, Victoria, Tarlac kahapon. Ayon sa Tarlac Police, positibo ng kinilala ng mga kaanak ang dalawang nasawi. Sa ngayon, katuwang ng Tarlac Forensics Unit ang mga otoridad sa pagsasagawa ng forensic examination at iba pang kinakailangang proseso. Samantala, hiniling ng mga pamilya ng mga biktima na igalang ang kanilang pribadong pagdadalamhati. Ayon sa pulisya, nais sa mga pamilya na panatiling pribado ang usapin at wag nang palawakin pa ang mga detalye ng insidente. Inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon ay makumpleto ang forensic examination at iba pang kinakailangang proseso upang makatulong sa pagresolba sa naturang insidente. 24 bus units ng North Genesis Bus Line Incorporated sinuspindi
ng LTFRB kasunod ng nangyaring aksidente sa Marcos Highway. Tutukan sa report. Sinuspinde ng LTFRB ang 24 na bus unit ng North Genesis Bus Line. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring aksidente sa Baguio City na kinasangkutan ng isang bus ng kumpanya. Nabangga ng bus ang nakaparadang truck sa gilid ng Marcos Highway na ikinasawi ng konduktor at ikinasugat ng 8 iba pang sakay. Ayon sa LTFRB, 30 araw ang ipinato na suspensyon habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Binigyan din ng show cause order ang operator ng nabanggang truck. Meron din siyang fault kasi doon siya mismo sa kurbada na two-way tumigil at doon siya nagre-repair. Which is talagang mali, is walang kaukulang early warning device. Dahon lang yung nilagay. Inatasan din ang bus company na sumailalim sa drug testing ang lahat ng kanilang mga bus driver at ipasuri ang roadworthiness ng mga bus unit. Nakailangan talaga PMBIC, hindi lang yung ETC na yan, yung usok-usok na yan. Isali na natin yung computerized diagnosis. Kasi doon talaga nagkakaroon ng problema yung mechanical. Dahil sa pagkakasuspende ng mga bus unit, apektado raw ang mga commuter. Nauna na kasing pinatawan ng suspensyon ng ilang bus unit ng isa pang kumpanya ng bus na biyaheng Cordillera dahil din sa kinasangkotang aksidente. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kumpanya ng bus at operator ng truck. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. COMELEC Pangasinan nakapagtala ng halos 2.2 million na bilang ng mga botante sa lalawigan. Narito ang report. Matapos ang pagbubusisi sa mga registration application, nakapagtala ang COMELEC Pangasinan ng halos 2.2 milyon na bilang ng mga botante sa lalawigan. Nasa mahigit 800,000 naman ang registered voters na boboto para sa Sangguniang Kabataan. Ayon sa Provincial Election Officer, lahat ng mga aplikante ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga election officer sa 6 na distrito ng probinsya. Ngayong linggo, sinimulan na ng COMELEC Pangasinan ang pagsasapinal sa Project of Precincts katuwang ang mga kawani ng COMELEC Central Office. Dito ilalagay ang pangalan ng mga botante at kani-kanilang mga presinto. Doon po yung kung saan namin sila i-assign, saan namin sila ilalagay, saan po sila boboto pagdating ng halalan. Pina-finalize na po ito para po malaman din natin kung ilan ng mga teachers ang magsiserve po sa ating halalan. Very important po ito para meron po yung inclusion at exclusion para po masala kung talagang qualified sila na mag-register sa isang city or municipality. Nananatiling ikatlo ang Pangasinan sa mga probinsya na may pinakamaraming botante sa bansa. Matapos ang koordinasyon sa DepEd, handa na rin ang COMELEC Pangasinan sa pagbuo ng mga electoral board para sa November 2 BSKE 2026. Kukunin na po namin yung mga listahan ng mga teachers, mga electoral boards magse-serve. I-assign na po namin sila kung ano yung mga hawakan nilang mga presinto. Kasama si Ron Taniedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ating kamustahin ang kalakalan at presyuhan ng iba't ibang karne sa Mangaldan Public Market. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, narito ako ngayon sa Mangaldan Public Market para kamustahin naman yung sitwasyon at presyohan ng mga ibinebentang karne dito sa nasabing pamilihan. At sa mga nakausap natin, Chris, na nagtitinda ng sariwang karne ay may mga tumaas at bumaba ang presyo ngayong araw. Katunayan yan, ang karne ng baboy ay nasa 340 to 350 pesos kada kilo ngayon na dati ay nasa 360 pesos. At bumaba naman yung presyo ng karne ng baka na ngayon ay nasa 420 pesos kada kilo at karne ng kalabaw na nasa 400 pesos kada kilo. At ang karne naman ng manok ay nananatili pa rin na nasa 190 to 200 pesos kada kilo. Samantala, Chris, naglibot-libot din tayo kanina dito sa market para naman kamustahin yung presyo ng mga imported na meat products at napag-alaman nga natin na bumaba yung presyo ng halos lahat ng karne dahil ang manok ngayon ay nasa 150 pesos kada kilo. Ang baboy ay nasa 220 pesos kada kilo habang nasa 380 pesos kada kilo naman ang karne ng baka. Sa ngayon ay wala naman daw nararanasan na pagbaba sa supply ng karne at medyo tumaas din ngayon o lumakas yung bentahan ng mga imported meat products dahil nga sa mas lalong bumaba na presyohan ng kanilang mga ibinebentang produkto. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nagsagawa ng ugnayan sa barangay ang Calasiao Police sa mga kababaihan ng Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan.
Layo ng dialogo na maipalaganap at magbigay ng impormasyon tungkol sa batas na may kaugnayan sa proteksyon at kapakanan ng mga kababaihan. Isinusulong din ang gender sensitivity sa loob ng komunidad. Layo ng programa na palalimin ang ugnayan at pagtitiwala ng komunidad sa gobyerno sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap at pagbibigay ng agarang serbisyo. Maiwasan na po natin yung mga abuso, pagbubuli, at saka mabawasan po natin yung mga insidente na nangyayari po sa loob din ng bahay. Samantala, cast ng You're My Favorite Song binigyan ng special treat ng fans sa kanilang media conference. Tunghayan sa report. Bawal din ma-inlove. From acting challenges sa loob ng bahay ni Kuya, totohanang mga eksena na ngayon ang ginagawa ng mga bida sa GMA Public Affairs Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. Very warm and personal ang media conference ng serye in anticipation sa premiere episode nito sa Lunes. Nilahukan din ng fans ang event na may sinet up pa na kanya-kanyang souvenir and coffee booths to congratulate Marco Massa, Clifford, Keith Hornales at Caprice Cayetano, pati ang iba pang cast members. Sina Caprice at Marco, excited sa magiging feedback ng Kapuso viewers sa kanilang drama series. Na-excited po kaming makarelate po lahat. Hindi lang po yung mga Gen Zs, kundi yung mga parents din po kasi dito po matatandaan. At may matututunan din po sila from us Gen Zs. As much as possible, we want to be a reflection of our generation and to be a good example po sa mga kagaya po namin. Not just sa generation namin, pati na rin sa mga susunod pa. Kumbaga, gusto po namin mag-iwan ng marka and gusto po namin na tumatak po kami sa mga tao. Kahit drama ang tema ng bagong Afternoon Prime series at mabibigat ang ilang mga eksena, gusto daw nilang bumalik sa set dahil nakakasama nila doon ang kanilang mga kaibigan. The nicest thing about taping with my friends po is na kahit sobrang tagal po nasa set po or like relax lang po kami sa tent, nag-jamming po kami and it's nag-singing po kami. And it's just really a great time overall. Tapos nagtatawanan po. Pero pag time na po na mag-shoot, mag-lock in na po kami lahat. Tapos after, tawanan po ulit. Last taping, nag-basketball kami mga boys. So, yun yung naging bonding namin. Pero syempre, minake sure muna namin na wala kaming eksena afterwards para at least hindi professional kami, so... Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nabisto ng Bureau of Customs ang mga shabu na isinilid sa beauty products sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, galing sa Amerika ang shipment at ipapadala sa Mandaluyong. Abot sa mahigit 27 million pesos na halaga ang mahigit sa 4 na kilong shabu na i-turn over na yan sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa pagsusuri. Inaalam pa kung sino ang nagpadala ng shipment at kung sino ang tatanggap nito. 7 mag-anak apektado ng nangyaring sunog sa Tuguegarao City. Tutukan sa report. Nasunog ang bahay na ito sa barangay Pengueruyo, Tuguegarao City, Cagayan. Nanlulumo ang may-ari dahil sa isang iglap na tupok ang kanilang bahay at mga naipundar na gamit. Kwento ng may-ari, nasa trabaho siya nang makatanggap ng tawag mula sa kapitbahay na nasusunog ang kanilang bahay. Pagdating niya sa kanila, naglalagablab na ang apoy. Nanawagan ko ako sa may mga magandang puso na kung pwede po makahingi kami ng konting tulong para sa aming... Parang may narinig ako na may pumutok, tapos nakita ko parang mausok na. Kaya yun, nagtatakbo na ako, sir, na may sunog-sunog. Yun, sir. Tapos yun, na kami ng mga tubig, nagbuhos-buhos na kami. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera, pero ayon sa BFP, patuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Kabilang sa tinitingnan ng autoridad ang posibilidad ng octopus connection. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Inaalam din kung magkano ang halaga ng danyos sa sunog. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan sa sunog. CJ Torida,
One North, Central Luzon. Mga kapuso, nakamonitor ngayon ang Pag-asa sa isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 2,415 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw at posibleng lumapit o pumasok din sa PAR sa weekend. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang sa updates. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing LPA pero dahil sa easterlies at localized thunderstorms, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Kalasyaw NDRRMO nakahanda sa posibleng epekto ng tag-ulan at pagtama ng mga bagyo. Sundan sa report. Bago pa inanunsyo ang formal na pagpasok ng tag-ulan sa bansa, nakahanda na raw ang Kalasyaw MDRRMO sa posibleng epekto nito, lalo na ang pagbaha na karaniwang nararanasan sa bayan tuwing tag-ulan. Mahigpit na tinututukan ang mga low-lying barangay kabilang ang Barangay Banawang at San Vicente na malapit lang din sa Sinukalan River. Ang lagi naman nating minomonitor dito is yung lagay ng ating ilog, especially yung Sinukalan Marusay River natin. Kasi meron tayong floodwater monitoring system na nakasituate po doon. Fortunately, dahil po sa init ng panahon din ay hindi pa naman tayo umaabot sa pagtaas ng ating tubig. Nakaantabay na ang mga emergency equipment, pati ang mga aluminum boat na gagamitin sa mga rescue operation. Nagsasagawa rin ng pruning operation ang MDRRMO sa mga barangay at town plaza. Team ay tuloy-tuloy po ang kanilang operations para po masigurado na bago pa man tayo makaranas ng epekto ng paglakas ng hangin or tuloy-tuloy na pag-ulan ay wala pong mga puno na magkukos ng blockage sa mga daanan natin. Samantala, nagpapatuloy ang Parongking River Restoration Project ng LGU at provincial government na nagsimula noong Pebrero. Kabilang sa mga lilinisan ang ilog na bahagi ng Barangay Talibao at Buwed. Ayon sa Pag-asa, bagamat walang minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, asahan daw ang paiba-ibang weather patterns bunsod ng epekto ng easterlies at habagat. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, may alok na cash loan program ang Pag-ibig Fund sa mga miyembro nitong ramdam ang bigat ng epekto ng krisis sa Middle East. Yan ang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan para sa mga kwalipikadong miyembro. Ayon sa Pag-ibig, pwedeng umutang ng hanggang 10,000 pesos o 90% ng kabuang Pag-ibig savings, anuman ang mas mababa. Basta't kwalipikado, pwede rin kumuha ng SAFE Loan ang mga miyembro kahit may binabayaran pang Pag-ibig Multipurpose o Calamity Loans. 5.95% per annum ang interes ng SAFE Loan at maaaring bayaran ng hanggang sa 3 taon. Pwede mag-apply sa SAFE Loan via Virtual Pag-ibig o sa kahit saang Pag-ibig branch hanggang September 8. Paggawa ng iba't ibang kakanin, ibinida sa selebrasyon ng World Gastronomy Day. Narito ang report. Iba't ibang putaheng bangus ang itinampok sa pagdiriwang ng World Gastronomy Day sa Lingayen, Pangasinan. Pinangunahan ito ng Balitok at Tawir Association na may temang Lutong Pamana ng Lingayen. Dito ipinakita ang mga lumang pamamaraan ng pagluluto gaya ng paggamit ng palayok at kalande-uling. May mga gumamit din ng kahoy na panggatong. Ngayon, yung masustansyang pagkain, gusto naming ibahagi sa mga younger generation na itong mga pagkain na ito ay nandyan lang sa paligid. 8 grupo ang nagtagisan sa pagluluto. Sinigang sa mangga ang ibinida ni Lola Leticia. Ganyan ang unang araw. Yung mga matatanda, ganyan ang lutuan nila. Kaya mas masarap, lalo pag yung lutong gulay. Ibinida rin ang paggawa ng iba't ibang kakanin gaya ng tupig na kilala sa Pangasinan. Itapat na namin sa araw to para gawing makabuluhan at tatatak sa isip ng hindi lang mga matatanda, ang especially sa mga kabataan pati, na napaka-importante ng pagkain. Napaka-importante ng masustansyang pagkain. Layon ng selebrasyon na mapanatili ang iba't ibang luto at kakanin na may tatak Pangasinan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kasama si Daryl Peralta,
CJ Torida, One North Central Luzon. Pauwi na sa Pangasinan ng isang group of friends mula sa Baguio City. Pero imbes na strawberry, banana split yata ang pasalubong. Si Cooper Romar Infante ang uri ng kaibigan na hindi lang masasandalan. Kung kailangan niyong magpa-reserve ng upuan sa bus, siya ang the best na lapitan. Ang paraan niya para ma-secure ang seat, edi mag-split. Yun nga lang, nang magpreno si Manong driver ay muntik na yatang magkapalit ng muka si Romar at ang upuan. Bago raw kayo magtaas ng kilay, POV lang yan at wala namang pasaherong naghihintay na makaupo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.